Henesis, Kabanatang 7. Sinabi ng Panginoon kay Noe, "Ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harap ko sa lahing ito. Kumuha ka ng tig-7 sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at 2 sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Kumuha ka ng tig-7 sa mga ibon sa himpapawid, lalaki at babae, upang panatiling buhay ang kanilang uri sa ibabaw ng lupa. Sapagkat pagkaraan ng 7 araw, magpapaulan ako sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Aking pupuksain ang lahat ng may buhay na aking nilikha sa balat ng lupa." At ginawa ni Noe ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon. Si Noe ay 600 taon nang ang baha ng tubig ay dumating sa lupa. At sumakay sa daong si Noe at ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak upang umiwas sa tubig ng baha. Sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis, at sa mga ibon at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, ay dala-dalawa, lalaki at babae, pumasok sa daong kasama ni Noe ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe. Pagkaraan ng 7 araw, ang tubig ng baha ay umapaw sa lupa. Sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, sa ika-17 araw ng ika-2 buwan, ng araw na iyon, umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Ng araw ding yun, pumasok sa daong si Noe, sina Sem, Ham at Japhet, mga anak ni Noe, ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kanyang mga anak kasama nila. Sila at bawat mailap na hayop ayon sa kani-kanilang uri, bawat maamong hayop ayon sa kani-kanilang uri, bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri, at bawat ibon ayon sa kanilang uri, lahat ng saring-saring ibon. Sila'y sumakay sa daong kasama ni Noe, dala-dalawa ang lahat ng hayop na may hininga ng buhay. Ang mga sumakay ay lalaki at babae ng lahat ng laman. Pumasok sila gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos, at siya'y ikinulong ng Panginoon sa loob. Tumagal ang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa. Lumaki ang tubig at lumutang ang daong, at ito'y tumaas sa ibabaw ng lupa. Dumagsa ang tubig at lumaki ng husto sa ibabaw ng lupa, at lumutang ang daong sa ibabaw ng tubig. At dumagsa ang tubig sa ibabaw ng lupa at inapawan ang lahat ng matataas na mga bundok na nasa silong ng langit. Ang tubig ay umapaw sa mga bundok sa taas na 15 siko. At namatay ang lahat ng laman na gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon, mga maamong hayop, mga mailap na hayop, bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, at lahat ng tao. Ang bawat may hininga ng buhay sa kanilang ilong na nasa lupang tuyo ay namatay. Namatay ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, ang mga gumagapang, at ang mga ibon sa himpapawid. Sila'y nalipol sa lupa, tanging si Noe at ang mga kasama niya sa daong ang nalabig. Tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. Mga aral na matututuhan sa Henesis Kabanatang 7. Ang Henesis Kabanatang 7 ay naglalaman ng matinding pagpapakita ng hustisya at biyaya ng Diyos, kung saan naganap ang pangkalahatang baha. Narito ang mga mahahalagang aral na matututunan dito. Una, ang kahalagahan ng lubos na pananampalataya at pagsunod. Ginawa ni Noe ang lahat ng iniutos ng Panginoon nang walang pag-aalinlangan. Ang ganap na pagtitiwala at pagsunod ay patunay ng kanyang paggalang at pagkakilala sa Diyos. Ikalawa, pagtitiwala sa proteksyon ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsara ng pinto ng daong ayon sa talatang 16. Ipinapakita nito na kapag sumunod tayo ay kanyang aalagaan at poprotektahan sa gitna ng mga pagsubok o bagyo ng buhay. Ikatlo, may wakas ang pagre-rebelde ng tao sa Diyos.
Binigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng panahon para magsisi. Ngunit nang dumating ang takdang oras, ipinadala ng Diyos ang paghuhukom sa pamamagitan ng tubig. Hindi pwedeng baliwalain ng tao ang mga babala ng Diyos dahil may paghatol na darating. Ika-4, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kahit nilipol ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha, hindi nakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako kay Noe at ang pag-iingat sa kanya at sa kanyang sambahayan. Siniguro ng Diyos na may mga hayop at ibon na sasama sa daong upang magpatuloy ang buhay. At ika-5, ang larawan ng arko o daong. Gaya ng arko na may isang pintuan, iisa lamang ang paraan para tayo ay makaranas ng pagliligtas ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ito ay walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus mismo ang nagsabi sa Juan, Kabanatang 14, talatang 6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ikaw ba ay nagtitiwala kay Jesus at sa Kanya lamang para sa iyong kaligtasan? Purihin ang dakilang tagapagligtas.